Alam nyo ba na may isang maliit at luma na barya na umabot ng mahigit 1,000,000 piso ang halaga? Hindi po ito gawa sa ginto, hindi rin ito moderno. Isa po itong lumang baryang tinatawag na barila na may petsang 1899. At ito ang tinaguriang pinakamahal na baryang Pilipino na naibenta sa kasaysayan. Pero teka, paano nga ba umabot sa ganito kataas ang halaga nito? At sino po ang babae sa likod ng kwentong ito? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kontribusyon ni Dr. Angelita Legarda, isa pong doktor sa medisina na naging eksperto sa kasaysayan po ng pera or numismatics, at kung paanong ang kanyang pagsusulat noong 1978 ang siyang nagtulak sa presyo ng baryang ito pataas. Kaya ayan, simulan po natin sa kung ano po ang barila at bakit po ito mahalaga. Ayan. Meron po tayong nakikita rito. Ayan, nakikita po natin yung larawan ng most expensive coin in the Philippines. Ayan, mula po ito sa Leon Gallery. Kaya lumang-luma na po talaga. Ngayon ay ang barila ay isa po sa mga pinakaunang uri ng barya dito sa Pilipinas. Ito rin ang pinagmulan ng salitang barya na ginagamit pa rin natin hanggang ngayon para tukuyin ang mga maliliit na sukli or coins. Sa panahon ng mga Kastila at hanggang sa simula ng pananakop ng mga Amerikano, ang barila ay ginagamit bilang maliit na halaga ng salapi. Pero kakaiba ang 1899 barila na ito dahil ayon sa isang investment banker na si Sandy Lichauco, maaaring ginamit ito sa isang partikular at napakahalagang panahon sa ating kasaysayan. At yan po ang labanan sa Laguna de Bay, kung saan nanalo si General Henry Lawton laban sa mga revolusyonaryo. Ibig pong sabihin ay hindi lang basta lumang barya ito. Isa itong historical artifact na konektado mismo sa panahon ng revolusyon. Kaya't naging napakahalaga nito sa mga kolektor at saka numismatist. Ngayon ay sino naman po itong si Dr. Angelita Legarda? Ayan. Paano po nalaman ang buong kwento tungkol sa baryang ito? Ang sagot ay isang babae na hindi po historian ang kanyang propesyon kundi isang doktor sa medisina. Yan po ay si Dr. Angelita Ganson de Legarda. Sa kabila ng kanyang pagiging doktor, si Dr. Legarda ay naging unang direktor ng Money Museum ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong 1974. Isa rin po siyang eksperto sa numismatics. Yan po yung pag-aaral sa pera, coinage at mga antiques or antiquities. Mula po noong 1977 hanggang 1978, siya rin ang naging presidente ng Philippine Numismatics and Antiquarian Society, isang grupo na layuning itaguyod ang kaalaman at kultura sa likod ng mga lumang pera, medalya, dokumento at iba pang mga makasaysayang bagay. Ngayon ay paano naman po niya naitulak ang presyo ng isang barila sa higit 1,000,000? Yan po yung pinaka-tanong natin dito. Noong 1978 ay isinulat po ni Dr. Legarda ang isang article tungkol po sa 1899 barila sa quarterly publication ng Money Museum na tinatawag na barila. Dito niya ipinaliwanag ang kasaysayan, visual features at historical context ng baryang ito. Gaya po ng ugit na L na maaring kumakatawan sa Laguna, RF na maaring ibig sabihin ay Republika ng Pilipinas, at syempre ang taon na 1899 na panahon ng Philippine Revolution. Hindi lamang po ito haka-haka, meron ding memo ng pagtanggap mula sa BSP Money Museum noong June 7, 1978 na pirmado rin mismo ni Dr. Legarda. Dahil dito ay napatunayan ang authenticity ng coin at pinatibay lalo ang historical value nito. At noong dumating po ang online auction ng Leon Gallery, nagsimula ang bidding sa halagang 50,000 pesos. Pero sa loob po ng 5 minuto, umakyat ito sa 1.4 million pesos. Isang record-breaking sale para sa isang barila. Ngayon ay ano pa ang mga naiambag ni Dr. Legarda sa numismatics?
Bukod po sa kanyang article na sa Barilla, si Dr. Ligarda rin ang may akda or author ng aklat na Piloncitos to Pesos, A Brief History of Coinage in the Philippines. At ito ay inilathala noong 1976. Dito po niya tinalakay ang kasaysayan ng pera mula sa mga sinaunang piloncitos, mga maliit na gintong tila butil hanggang sa piso noong dekada 70. Yan, or 70s. Ngayon, ang aklat na ito ay isa sa mga pinaka-importanting reference ng mga numismatist at Filipiniana collectors. Marami sa mga academic papers, lalo na sa Southeast Asian Studies, ay tumutukoy po sa aklat ni Ligarda bilang pangunahing sanggunian. Ano naman po ang babala ni Dr. Ligarda tungkol sa mga pekeng barila? Yan. Hindi lang puro saya at tagumpay ang dala ng kasikatan ng mga barila. Sa isa pang article sa Barilla Volume 5 Number 1, binigyang babala ni Dr. Ligarda ang mga numismatist laban sa pagkalat ng peking barya or counterfeit coins. At ayon sa kanya, kapag masyado raw mataas ang presyo ng isang historical coin, maraming naglalabasang unique o formerly unknown coins na mahirap na ngayong i-verify kung alin ang totoo. Ibig pong sabihin ay kahit pa noon, alam na ni Dr. Ligarda na ang kasikatan at mataas na value ng isang antique coin ay maaring pagmulan ng panlilinlang or panloloko. Dahil nga may libo-libong piso ang nakataya sa bawat rare coin, may mga taong maaring gumawa ng peking baryang may crude design para lang kumita. Ngayon ay ano naman po ang impact ng legacy ni Dr. Ligarda sa kasaysayan at koleksyon? Dahil sa kanyang masinsinang dokumentasyon, pagsasaliksik at pagsusulat na preserve ang integridad ng barilas at iba pang lumang barya sa Pilipinas, at dahil sa kanya ay naging international ang reputasyon ng mga Pinoy numismatist. Dahil ipinakita niyang mayaman ang ating kasaysayan at makikita ito hindi lang sa aklat kundi sa mismong pera na ginamit ng ating mga ninuno. Sa kabuuan, si Dr. Angelita Ligarda ay isang tahimik na bayani ng kasaysayan. Sa panahon na mas binibigyan pansin ang politika or entertainment, bihirang kilalanin ang mga tulad niyang eksperto sa kasaysayan ng pera. Pero ang kanyang kontribusyon ay hindi po matatawaran dahil sa kanya, isang barya na halos hindi pinapansin ay naging makasaysayang kayamanan. At higit pa sa halaga nito sa pera, ang kwento ng 1899 barila ay isang paalala sa ating lahat na ang kasaysayan ay nabubuhay hindi lamang sa mga libro kundi pati na rin sa mga maliit na bagay tulad po ng barya na minsang hawak ng ating mga ninuno. Kaya sana mas marami pa tayong Pinoy na tulad ni Dr. Ligarda na mapagmahal sa kultura at masigasig sa pag-preserve ng ating makasaysayang yaman. At ayan, marami pong salamat sa panunood hanggang sa hanggang dito sa dulo ng video na ito. Ayan, God bless po sa ating lahat at ingat na rin po tayong lahat.